Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga oras natin insyaAllah, ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral sa fiqh. Okay? So, nakaraan ay tinalakay natin yung patungkol sa pag-attend or pagpunta ng mga kababaihan sa masjid. Okay? Gusto tandaan niyo pa yun insyaAllah. Ngayon insyaAllah, dito naman tayo sa pagpapaliwanag sa mga batas sa imama. Yung imama na tinutukoy dito yung pagiging leader. Bikhusus yung pag-lead sa pagsasala. Okay? Sino ba yung dapat mag-imam? Ano yung mga qualification para pwede kang mag-imam? Okay? So, maraming mga hadith na tumutukoy sa kainaman ng imama. Okay? So yun. Maraming mga hadith na tumutukoy sa kainaman ng pag-iimam. Alam niyo ba? Marami sa mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa kagustuhan nila na magkaroon sila ng gantimpala sa Allah, ay anong ginagawa? Talaga silang nagsasuggest sila na sabihin nila, Ya Rasulullah, gawin mo akong imam sa aming lugar. Okay, gawin mo akong imam nila, leader nila sa aming lugar. Maglilid sa kanila sa salat. Okay? Ganon yung sifa katangian na meron yung mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa nalaman nila yung gantimpala na meron doon sa paglilid o pag-iimam. Okay? Ngayon, sa panahon natin, lil-asaf ash-shadid, nakakalungkot sa panahon natin ngayon na maraming mga dapat maging leader ng Islam pero hindi sila tumatayo. Iniiwasan nila yung pagiging leader. Na mabigat na tungkulin yung pagiging leader sa Islam, pero isipin mo yung magiging ikakabuti ng iyong pamayanan. Kung iisipin mo halimbawa ang magiging leader ng iyong kaum, ng iyong pamayanan, ay hindi Muslim. Sabihin natin mamuno. Ngayon sa panahon natin, maraming namumuno na hindi Muslim. Kaya ang batas ng Islam ay nasasagasaan. Hindi na ipapatupad. Bagkus kanila pa itong sinasalungan. Diba? Gayon din kung marami, lalong lang mga talabatul ilm, mga nag-aaral sa Islam, mga muahhal, sila dapat yung qualified, pero nilalayuan nila, ibig sabihin tinatakbuhan nila yung masuliyan na ito. Yung tungkulin na ito, kahit alam nila sa sarili nila na kayang-kaya naman nila gawin, o kaya kayang-kaya naman nila tumayo. Okay? Merong ilan sa mga qualification na dapat malaman ng isang mananampalataya, lalong-lalo na yung sa pag-iimam. Okay? So hindi lahat qualified mag-imam sa masjid, mag-imam sa salat. Mayroong mga qualification. Okay? So tignan natin kung kabilang ba tayo sa mga tao na binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam dito sa imama na ito. Okay? Unang-una, kailangan فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ قُدِّمَ الْأَفْقَهُ. So unang-una kailangan ang ajwad, ang pinakadapat unang-una na basihan natin sa pag-imama, yung pinaka-maalam, pinaka-magaling sa pagbabasa ng Quran. Ibig sabihin, hindi lang doon yung maganda yung boses. Pagkos, kailangan nandun yung tinatawag na tajwid. Maraming magandang boses pero walang tajwid. So unang-una, tandaan natin yung pagbabasihan natin para maging qualified sa imama, sa pag-imam, kailangan siya ay magaling sa pagbabasa ng Quran. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka magaling magbasa ng Quran, huwag ka nang magpagbida-bida. Huwag kang manguna sa harapan at ikaw yung mag-imam. Sa panahon ngayon, subhanallah, para sabi nilang pakitang gilas, kahit alam nila sa sarili nila na nahihirapan sila magbasa, kahit na alam nila sa sarili nila na mahina sila sa tajwid, hindi nila nabibigyan ng
ng karapatan yung mga huruf, yung mga harf, mga letra sa mga letra, gayon din siyempre yung mga mudud, kahit hindi nila alam, pero sila ay namumuna sa imama. Okay? Kung alam mo na mayroong mas magaling sa pagbabasa ng Quran, sila yung dapat mag-imam. Okay? Alam niyo yung mga makharijul huruf, kung saan ba dapat lumalabas. Okay? Gayon din, halimbawa, ngayon, kapag sila ay pareho sa level, halimbawa, yung dalawang tao, pareho silang magaling magbasa. Ngayon, saan ang titignan natin? Pangalawa, kailangan tignan natin kung sino yung afqah. Ibig sabihin nun, yung mas marami yung kaalaman niya patungkol sa ahkam ng salat. Ibig sabihin, maalam siya sa Islam. Kasi naman, meron na mga hafid ng Quran, pero hindi sila maalam sa mga batas patungkol sa Islam. So halimbawa, kung yung dalawa, pareho sila magaling magbasa ng Quran, titignan natin kung sino yung mas maalam sa kanila pagdating sa batas sa Islam. Siya yung uunahin natin. Okay? Katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad, فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاء فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. So ibig sabihin nun, kung pareho sila maalam sa pagbasa, ay pipiliin natin kung sino yung mas maalam sa kanila pagdating sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, paano naman kapag sila ay pareho din ng level sa pagbabasa ng Quran, pareho din sila ng level ng kaalaman patungkol sa ahkam, mga batas sa Islam? Okay? Sinabi ng Propeta Muhammad, katulad na banggit sa hadith, قُدِّمَ الْأَقْدَمُ حِجْرَةً. Ibig sabihin, pareho sila magaling magbasa, pareho silang maalam pagdating sa mga ahkam sa Islam, mga batas sa Islam, lalo na sa salat. So, kung pipiliin natin kung sino yung mas nauna doon sa lugar na iyon. Okay? Kung sino yung nauna doon sa lugar na iyon, siya yung uunahin natin. Ibig sabihin, siya yung mas aula, mas karapat-dapat na mag-imam. Okay? Ngayon naman, paano naman kapag pareho silang magaling magbasa ng Quran? Pareho silang maalam pagdating sa sunnah. Pareho silang doon na talaga pinanganak at nakatira. Pareho sila. Ang titignan natin kung sino yung mas nakakatanda sa kanila. Siya yung dapat mag-imam. Okay? At yun ay nabanggit din mismo sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero mayroong mga i'tibarat. Ibig sabihin, mayroong mga pagkakataon din na halimbawa, mayroong din mga pagkakataon na kahit magaling pa siya magbasa ng Quran. Okay? Halimbawa, mayroong dumating sa masjid mo. Okay? Halimbawa, mayroong dumating sa masjid mo, mas magaling siya magbasa ng Quran. Okay? Pero hindi siya dapat unahin. Merong mga itibarat. Okay? Merong dapat titignan. Hindi ibig sabihin magaling siya magbasa ng Quran, siya na yung uunahin. Kahit hindi siya taga doon. Okay? Una-una, kailangan yung imam ng masjid. Halimbawa, mayroong imam na rasmi, yung sabihin natin yung designate na imam doon. Kahit may dumating pang magaling dyan, hindi siya pwedeng mag-imam. Maliban na lang kung siya ay pahintulutan. Kaya nga kung na yun ang narinig natin yung hadith, dapat yung magaling magbasa siya yung mag-imam, hindi natin pwede dapat tawag dito, hindi tayo dapat manguna doon sa imam ng masjid. Kaya nga isa sa mga adab, kung pumunta tayo ng masjid, hintayin natin na yung jama'a o kaya yung imam, nabigyan tayo ng idin, ng pahintulot na tayo ay mag-imam. Pero kasi meron kasing iba na piling magaling. Okay? Pero dahil alam niya sa sarili niya na magaling siya, hindi niya na pinapansin yung mga jama'a at lalong-lalo na yung imam ng masjid. Okay? Tayo, ang adab na tinuro sa atin ng Islam, yung asal, ay kailangan natin maghingi muna ng permission bago tayo mag-imam sa masjid na iyon. Okay? Hindi tayo pwede mag-imam ng basta-basta lang sa masjid. Okay? Lalo na kung hindi natin
masjid. Maliban lang kung walang tao doon o kaya nandoon yung mga jama'a, sabihin natin yung mayroong naib, yung assistant niya gano'n o kaya yung vice niya sa masjid, pinipulutan ka ng mga officer doon, inshallah pwede kang mag-imam. Pero as long as kung walang nagbigay sila ng event at nandoon sila, hindi ka pwedeng manguna sa pag-iimam. Okay? Kahit na magaling ka pang magbasa ng Quran. Okay? Pangalawa, yung mga pangalawang i'tibarat, halimbawa, malayo yung masjid. Tapos, doon lang kayo nagsasala sa bahay. Ngayon, sino ba yung dapat mag-imam? Magaling magbasa, alam sa ahkam, o yung sahibul bait. Okay? Ang dapat mag-imam yung may-ari ng bahay. Okay? Yung may-ari ng bahay. Maliban lang kung ikaw ay pahintulutan niya. Okay? Halimbawa, sabihin niya, Fadal ya Yusuf, sabi niya, ikaw na mag-imam. Okay? Sa panahon kasi natin ngayon, subhanallah, hindi nila masyadong maitkan yung tajweed, pero nangunguna sila sa unahan para mag-imam. Ikaw naman, halimbawa kung pare-pareho kayo, kung alam mo na marunong ka magbasa at alam mo yung kakasama mo na hindi marunong magbasa o hindi nila maitkan yung tajweed, huwag ka nang mahiya. Ikaw na yung manguna sa kanila sa pag-imam. Di ba? Pangatlong i'tibar, kailangan halimbawa kung mayroong sultan, sino yung sultan? So yung halimbawa yung sultan ng isang lugar, siya halimbawa, siya yung dapat masunod kahit na mayroong dumating na mas magaling magbasa. Okay? Maalam sa Islam. Pero yung sultan, kung mayroong sultan sa isang lugar, siya pa rin yung dapat na hindi sultan na pangalan, sultan na katungkulan. Okay? So sila yung dapat mauna. Okay? So ito yung mga katangian o mga kalagayan na dapat sila yung mauna sa pag-iimama. So ito ay mabigat na posisyon o kaya gawain, kaya hindi tayo basta-basta pwedeng manguna sa gawain ito. Kung alam natin sa sarili natin na hindi tayo qualified, awayaan mo yung qualified, sila yung ipauna mo. Okay? Huwag na tayong manguna doon sa bagay na alam natin na hindi naman tayo qualified. Hindi tayo doon pwede. Okay? So, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na turuan niya pa tayo, ipintindihin niya sa atin yung kanyang reliyon, lalo-lalo na sa fiqh. Alam natin yung dars, yung pag-aaral sa fiqh ay bagay na insyaAllah ta'ala magbibigay sa atin ng benepisyo sa araw-araw na ating pamumuhay, siyempre sa pagtayo ng ibada natin. Ina insyaAllah ta'ala wa nas'alallahu at-tawfiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.